Praise God. Totoo yun. Napakasarap na merong pabor na ibinibigay yung Panginoon. Kasi sa mundo natin ay laganap naman talaga yung competition di ba? Meron talaga tayong mga kakompetensya. Pero kung nasan ang pabor ng Diyos, nandun yung mga blessing. Nandun yung may naman talaga, ang buhay ay seasonal. May mga pagkakataong merong mga mabilis ang kita, may pagkakataon na matumal. Pero kung alam natin na meron tayong pabor galing sa Panginoon, hindi tayo dapat mangamba. Amen? Kaya minsan pa po, palakpakan natin yung Panginoon sa gabing ito at maniniwala tayo na ang Diyos ay patuloy na magpapala. Mateo chapter 15, verse 28. Sabi po dyan, at sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Amen. Sabi ng Panginoong Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Sa English po, sabi doon, you are a woman of great faith. Napakalaking pananampalataya. Sino naniniwala na napakahalaga ng faith? Amen. Sobrang halaga ng pananampalataya. Kaya nga ang tawag sa atin ay mananampalataya or believers or disciples. Alam natin na ang buhay natin ngayon na tayo ay, alam mo yon yung naka-align sa Panginoon. Nung nakilala natin yung Panginoong Jesus, nasumpungan natin yung Panginoong Jesus, napaka-big deal na sa atin yung faith. Pag sinabing faith, ibig sabihin, malaking parte to sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya, napakahalaga na maunawaan natin, maintindihan natin, bakit ba natin kailangan yung pananampalataya? At bakit hindi ordinaryong pananampalataya lang? Kasi sabi ng Panginoong Jesus dito, Ginang, napakalaki ng pananampalataya mo. Bakit merong mga taong malaki yung pananampalataya? Bakit merong at yung mga malalaking pananampalataya na yan ay napapansin ng Panginoong Jesus? Bakit kailangang i-work out natin yung ating pananampalataya? Alam niyo po ba na yung faith, para yung katawan, para yung muscle? Diba? Yung ating katawan, kailangan tayong magbuhat, kailangan nating mag-gym, kailangan talagang makaranas tayo ng training, strict training, para lumaki yung ating muscle. Para lumaki yung ating katawan. Ganon din yung pananampalataya. Merong mga pananampalataya na parang simple lang, ordinaryo lang, pero dito, ibang klaseng pananampalataya to kasi napansin ng Panginoong Jesus. Nakuha yung atensyon ng Panginoong Jesus. Sige po, pag-usapan natin, pag-aralan natin, paano tayo magkakaroon ng great faith? Or paano ka magiging woman or man of great faith? Basahin natin yung konteksto ng pangyayaring yan. Sabi po dyan, umalis si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw. Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan. Okay. Sa binasa natin, sa text natin, sabi ng Panginoong Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Pero bakit ba nagkakaroon ng malaking pananampalataya? Paano ba nagkakaroon ng malaking pananampalataya? Ang malaki palang pananampalataya ay bunga ng matinding problema. Amen. Ang malaki palang pananampalataya ay bunga ng sitwasyon na mabigat. Amen. Ang problema ay given. Sino dito may problema? Sige, sa inyo na lang yung problema nyo. May sarili akong problema. Mga nasa bahay, siguro may kanya-kanya din kayong problema. Lahat naman tayo may kanya-kanya tayong problema. Pero, iba yung meron kang matinding problema, meron kang mabigat na problema. At kailangan po dyan, tapatan mo yan. Matindi problema mo,
tapatan mo ng matinding pananampalataya. Mabigat yung problema mo, malaki yung problema mo, tapatan mo yan ng malaking pananampalataya. Yun yung katapat nun. Amen. Yun yung katapat nun. Hindi ka pwedeng bumuhat ng isang mabigat na bagay, pero mahina pa naman yung iyong katawan. Mahina pa naman yung muscle mo. Kailangan tapatan mo. 'Di ba? Pang 1 kilo lang yung yung muscle mo, pang 1 kilo lang yung buhat mo. Pero kapag lumalaki na yung muscle mo, alam mo na meron na yung kakayanan. Kaya, kung gusto pala po natin ng great faith, masusumpungan natin yan sa buhay na merong mabibigat or malalaking kapagsubukan. Sabi po dyan, isang babaeng Kananeya, yung lumapit sa Panginoong Hesus, sumisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito." Diba? Parang mas okay pa sa atin na yung anak natin masakit yung ulo or nilalagnat. Paracetamol lang yung katapat nun. Pero paano kung ang anak natin ay sinasapian ng demonyo at pinahihirapan pa? Diba? Napakabigat na problema yan. Napakahirap na problema yan. Yung nga lang mga anak natin, ngayon, sabi nga, napaka-challenging magpalaki ng anak ngayon. Napakahirap magpalaki ng anak ngayon dahil sa social media. Talagang tayong mga magulang, kaagaw natin yung social media. Parang wala tayong parang yung authority natin ay hindi masyadong nabibigyang halaga ng mga kabataan dahil sa social media na nakikita nila. Diba? Kaya sa panahon ngayon, napaka-challenging yung maging magulang. Kaya alam niyo po, sabi ng Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ibig sabihin, bata pa lang, ititrain mo na yung mga anak mo. Ititrain mo na yung mga anak natin. Anak, magdasal ka. Anak, magtiwala ka sa Diyos. Ipakilala mo na yung Panginoon. Maraming mga magulang talagang isinisiksik sa kaisipan ng mga anak, dapat magaling ka sa school. Dapat marami kang honors. Dapat palagi kang nasa top. Dapat palagi kang number 1 sa school. Wala pong masama doon. Pero kung napapabayaan naman yung pagkilala at pag-unawa sa Panginoon, magagaling nga sa eskwelahan, wala namang pananampalataya, hindi man marunong magdasal, takot naman. Ang totoong buhay po, hindi naman yung school eh. Amen. Sino naniniwala? Yung totoong buhay, hindi naman sa eskwelahan. Kahit na magagaling yan sa eskwelahan, ang totoong buhay ay yung araw-araw na realidad. Araw-araw na nangyayari sa buhay. Araw-araw may problema. Araw-araw may kabiguan. Araw-araw hindi naman lahat ng gusto nila makukuha nila. Mga magulang, huwag tayong matakot pag-usapan yung mga kabiguan. Kasi totoong buhay yun. Totoong buhay yun. Wala tayo doon sa pantasya. Diba? Wala tayo doon sa mga bagay. Kaya nga po napakasarap pag-usapan sa pamilya. Hindi lang yung mga magagandang nangyayari sa school, 'di ba? Pag-usapan mo din yung mga kabiguan na nararanasan nila. 'Di ba? Kaya kung mahirap maging magulang ngayon, ano yung challenge? Bata pa lang, ilapit na natin sa Panginoon. Turuan mong magdasal yung anak mo. Alam niyo po yung mga anak ko, elementary pa lang. Alam niyo ba kung kailan nagsisimula yung stress ng mga bata? Grade 4. Pag ang bata ay nag-grade 4, yun na-obserbahan ko sa mga anak ko eh. Grade 1, grade 2, grade 3, hindi naman stress. Bakit pag nag-grade 4 sila, yun yung pinaka-transition, nai-stress sila. Kasi sa public, doon nagsisimula yung paiba-ibay teacher. Pero sa private naman po kasi, minsan grade 1 pa lang, iba-iba na yung teacher. Pero sa elementary, sa public school, nagsisimula yung yun yung pinaka-transition nila. Yung grade 4, kaya may stress na. Sabi ko sa kanila, bata po yan bata yung mga anak ko.
ang sasabihin ko sa kanila, anak, lahat ng problema may solusyon. Diba? Mga bata yan, mga bata pa lang, elementary pa lang. Nilalagay ko sa kaisipan nila, bawat problema may solusyon yan. Malulutas yan. Kaya huwag kang ma-stress. Diba? Kaya, ano ba yung problema natin? Bilang mga magulang, hindi naman po natatapos yung pagiging magulang. Alam niyo ba yon? Na mga si Kuya Omel, ang patotoo niya, yung panganganak ni Angel. Diba? Kasi hindi natatapos yung pagiging magulang. Hindi dahil may asawa na yung mga anak, minsan nga dumodoble pa yung problema. Diba? Minsan lumalawak pa yung problema. Minsan dumadami pa isipin. Dumadami pa alalahanin. Pag walang pambili ng gamot yung anak mo, pag walang pambiling gatas, walang pambiling diaper, di ikaw yung magbibigay. Ikaw na lolo, ikaw na lola. Kasi kailangang matugunan yung mga pangangailangan. Kaya may mga problema tayo sa anak natin, pero kaya naman nating magawa ng paraan. Ang mahirap ay yung problema ng babaeng ito. Anong problema niya? Yung anak niya, sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan. Yung anak nga po natin na may sakit di ba? Physically. Parang dinudurog yung puso ng magulang. Lalo pag baby pa lang, yung hindi naman makadaing, hindi naman masabi kung ano yung masakit, para tayo ang nasasaktan din. Pag may sakit yung mga anak natin, parang may sakit din tayo. Diba? Parang ganon. Pero paano pa kaya kung ganito lalo? Pinapahirapan ng demonyo. Kaya nga, magkakaroon ka ng malaking pananampalataya kasi tatapatan mo yung problema mo. Tandaan nyo po palagi, ang katapat ng malaking problema, malaking pananampalataya. Amen. Ang makatapat ng mabigat na problema ay yung pananampalataya na napapansin ng Panginoon. Kaya sabi po dyan, verse 24 at 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Imagine, yung babae na lumapit sa Panginoong Jesus at merong matinding pinagdadaanan, sabi niya, Panginoon, sumisigaw. Lumapit na pero sumisigaw pa. Ibig sabihin, gusto talaga niyang makuha yung atensyon ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon, tulungan niyo po yung anak ko. Mahabag kayo sa anak ko. Pinahihirapan ng demonyo. Pero ito yung unang rejection na naranasan ng babae. Ano sabi diyan? Hindi sumagot si Jesus. Diba? Ni walang imik, ni walang salita na sinabi yung Panginoon. Diba? Nakaranas na ba kayo ng ganyan? Yung dasal ka ng dasal, pero parang walang sagot. Parang walang nangyayari. Sabi ko nga nung Sabado, sa shinare ni Kuya Omel, pinalo up ko, sabi ko nga minsan, nagpe-pray ka, pero sa halip na bumuti, para lalong lumalala yung sitwasyon. Diba? Sa halip na gumanda, lalong pumapangit yung nangyayari. Mula sa bad na sitwasyon, nagiging worse pa. Nagiging mas matindi pa. Palala pa ng palala yung mga nangyayari. Nagpe-pray ka ng kagalingan sa karamdaman, pero parang lumubha pa. Parang lalo pang naging komplikado. May mga komplikasyon pa na nangyari. Nangyayari po talaga yan. Siguro may mga pagkakataon na hindi talaga umiimik ang Diyos. Sabi diyan, hindi sumagot si Jesus, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po nyo. Diba? Talaga yung mga alagad kung minsan ay hindi na nga nakakatulong, paalisin na nga po nyo, istorbo lang, sigaw ng sigaw, napakaingay. Diba? Sa halip na maging tamang usher, Lord, alam mo yung backupan ka pa? Panginoon, sige nga, anuin mo na, pagbigyan mo na, para umalis na. Pero hindi wala pa ngang nakukuha yung babae. Pero gusto nang paalisin. Verse 24, ano sabi dyan? Sumagot si Jesus,
Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ni Israel, lamang ako sinugo. Pangalawang rejection. Hindi ako para sa iyo. Alam mo yon? Nung una, hindi sumagot. Pangalawang ma-reject ka, ito kasi ay para sa Israel lang. O ito kasi ay para sa anak ko lang. Diba? Napakasakit nun. Yung ipipilit mo, yung igigiit mo yung isang bagay na hindi naman talaga para sa iyo pala. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod dito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sa pangalawang pagkakataon na na-reject yung babae, kung ikaw po yan, makauwi na nga. Diba? Makauwi na nga. Alam niyo po, naobserbahan ko, kaya maraming mga mananampalataya yung nabibigo. Yung meron kang hinihingi, meron kang pinagpe-pray, mas madalas kasi tayong magtampo. Mas nananaig kasi sa atin yung emosyon. Yung masyado ba tayong emosyonal? Yung hindi ka pinagbigyan, yung napagsalitaan ka pa or napagsabihan. Tingnan niyo po yung babae na yan. Sabi ni Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ni Israel, ng Israel lamang ako sinugo. Ibig sabihin, specific, binanggit ng Panginoon, para lang ako sa Israel. Ikaw, Gentile ka, Canaanea ka, wala kang parte. Diba? Wala kang karapatan. Walang para sa'yo. Walang blessing na nakalaan para sa'yo. Pero, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod at nagmakaawa. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Diba? Pag ikaw ay may pangangailangan, pag tayo ay may pangangailangan, dapat hindi uso'y tampo. Hindi uso'y emosyon. Hindi uso dapat yung madrama ka. Amen. Hindi ka dapat nagdadrama. May kailangan ka. At alam mo, na ang kailangan mo, sabi po ng babae dyan, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Malinaw sa kaisipan niya na wala namang ibang makakatulong sa akin kundi ikaw, Lord. Kaya kahit na hindi ka umiimik, hindi ka nagsasalita, kaya kahit na para sa Israel ka lang, lalo niyang iginiit yung sarili niya, tulungan niyo po ako, Panginoon. Verse 26, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak at ibigay sa mga aso. Grabe, pasakit ng pasakit yan, Lord. Diba? Pasakit ng pasakit naman yan. Kala ko ba yung Panginoon ay mahabagin? Kala ko ba yung Panginoon ay Panginoon, Diyos ng pag-ibig? Kala ko ba yung Panginoon ay mapagbigay? Bakit ang tingin niya sa babae ay aso na lang? Yung Israel, yung mga anak. Yung mga Gentiles naman po talaga, wala naman talagang kaparte o kabahagi sa mga pangako. Pero salamat sapagkat sabi ng John 3:16, naging pang sanlibutan. Naging pang buong sanlibutan yung Panginoong Jesus. Hindi na lang siya exclusive para sa mga Israelita. Amen. Verse 26 at 27. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. Tingnan niyo po ito ha. Sabi ko kanina, hindi siya sinagot ni Jesus. Sabi ni Jesus, para lang ako sa Israelita. Pangatlo, hindi para sa aso yung pagkain ng mga anak. Nakipagtalo ba yung babae? Hindi. Sabi niya, totoo po. Totoo nga, Panginoon. Diba? Walang argumento. Minsan siguro, kaya hindi natin nawiwin yung puso ng Diyos. Or kahit na sino mang tao. Alam niyo po ba, para kumalma yung usapan or anumang mga pagtatalo, sumang-ayon ka kung ano totoo.
Sa ngayunan mo yung totoo. Kaya mo, bakit madalas yung pag-aaway ng mag-asawa lumalala, humahaba, tumatagal? Kasi naglalaban ng naglalaban. Pero pag sabihin mo, ay oo nga, mali nga ako dun. Ay oo nga, tama ka. Ay oo nga, totoo yung sinabi mo. Diba? Eh di tapos na. Diba? Tapos na. Yung babaeng ito, hindi na siya nakipag-argue, hindi na siya nakipagtalo sa Panginoong Jesus. Sabi niya, totoo nga Panginoon. Ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Tugon ng babae. Okay. Paano tayo magkakaroon ng great faith? Ng napakalaking pananampalataya? Una, kailangan may malaki kang problema. Hirap naman pala ka. Amo na nga ano na lang, average na lang yung faith ko. Para average lang din yung mga problema. Hindi. Yan talaga yung realidad ng buhay. Pag malaki problema, tapatan mo ng malaking pananampalataya. Diba? Hindi pwedeng konti lang yung faith mo. Lakihan mo, laliman mo, tatagan mo, tibayan mo kapag ka dumadaan ka sa iba't ibang mabibigat at malalaking kapagsubukan. Yun yung una. Malaki problema, katapat malaking pananampalataya. Pangalawa, kahit na na-reject ka ng na-reject, huwag kang maging emosyonal. Diba? Huwag tayo masyadong mararamdamin. Ako sabi ko nga po, 2025, yan yung inalis sa akin ng Panginoon. Hindi ko na pinepersonal yung mga bagay-bagay. Wala na akong walang personalan. Kahit si Pastor, gigil na gigil yun sa akin madalas. Hindi ko maalaman kung ano mga issue niya sa akin. Pero sabi ko sa kanya, yan ang paniniwala mo, bahala ka. Pero lagi ko pong sinasabi sa kanya, hindi dahil iniisip mo, totoo. Hindi lahat ng iniisip mo, totoo. Kung nasa isip mo yan ay nasa isip mo. Pero hindi dahil iniisip mo, ibig sabihin, totoo. Kaya hindi ako nakikipag-argue. Kasi nga, ayoko na ng drama. At hindi ko pinepersonal. Magsalita siya ng masakit, magsalita siya ng personal, hindi ko pinepersonal. Totoo lang po. Ang iniisip ko kasi, ang tanda ko na, para umiyak pa ba? Para ano pa ng mga lungkot sa puso. Sa totoo lang po, hanggat maaari, ay tanggalin na natin yung mga lungkot. Tanggalin na natin yung mga maraming drama sa buhay. Amen. Kung na-reject ka ng Panginoong Jesus 3 beses, edi mag-focus ka sa katotohanan. Sige Lord, hindi ka kumibo. Sige Lord, hindi ito para sa amin, para sa Israelite. Sige Lord, para lang to sa mga anak at kami parang aso lang. Pero ano ba yung totoo? Hindi siya nag-focus sa emosyon niya, hindi siya nag-focus sa magtatampo siya, magdaramdam siya, uuwi na lang siya. Ang focus niya, Lord, ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang makakatulong sa akin. Kaya kahit ayaw mo, kahit hindi para sa akin, kailangan ko ng kahit konting pabor. Amen. Amen. Ano sabi niya? Kahit mga mumulang na nalalaglag sa hapag ng mga anak, makakakain na yung mga aso. Diba? Konting pabor lang. Marami po talagang rejection naman tayong pwedeng maranasan dito sa mundo. Marami. Alam niyo po ba, nasa tiyan pa lang tayo, rejected na tayo? Kahit panganay ka, kahit pangalawa ka, kahit bunso ka. Pangilang ka man sa magkakapatid, tanggapin natin o hindi, minsan rejected tayo. Kaya nga bakit sineselebrate ng bonggang-bongga yung Mother's Day? Kasi nasa kapangyarihan ng magulang, ng nanay, kung bubuhayin ka or papatayin. Totoo naman. Totoo naman. Kahit sabihin nabuntisan ka lang ng boyfriend mo. Sinabi ng boyfriend mo, ipalaglag mo na lang yan. Diba? Wala ka pa naman sa Panginoon, di mo pa naman alam yun eh. Pero dahil ikaw ay hindi ka ganun, hindi, bubuhayin ko to. Kahit anong mangyari, bubuhayin ko to. Kaya nasa kapangyarihan ng magulang, ng ina. Nasa ina. Kung
mabubuhay ka o hindi. Kaya nga ganun sineselebrate yung Mother's Day sa buong mundo. Dahil pwedeng mag-suggest yung tatay, nabuhayin mo yan, sige, papanagutan ko yan. Pero pag ayaw ng ina, di ba, maraming ganon. Ayaw ng babae, ay talagang dumarating pa rin sa hindi magandang pangyayari. Kaya, napakahalaga na kahit ma-reject ka, ulitin ko po, huwag ka nang maging emosyonal. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong pepersonalin. Walang personalan. Ano? Sa buhay na to, walang personalan. Kahit minura ka na ng personal, huwag mong personalin. Para hindi ka masaktan. Totoo lang. Para hindi ka masaktan. Huwag mong pepersonalin. Kaya, may rejection, 3 beses na reject, pero ang focus niya ay yung katotohanan. Tayo, tandaan niyo po ito, marami tayong rejection na mararanasan. Minsan kahit sa prayer. Kasi hindi lahat ng prayer natin agad yung sagot. Oo agad. Hindi. Merong hindi at merong maghintay. Kaya, hindi ko mo nag-pray ka, ay iniisip mo oo agad. Hindi po palaging ganon. Minsan, ang sagot ay hindi or minsan ay maghintay. Kaya wag mong isipin, rejected ka agad. Na-reject ka agad. Hindi po. Basta, tayuan natin yung katotohanan. May mga rejection, pero tayuan mo yung katotohanan. Ano ba, Panginoon? Wala naman talaga akong ibang pag-asa kundi ikaw. Wala naman talaga akong ibang malalapitan kundi ikaw. Kaya kahit na itinataboy na ng mga alagad, anong ginawa niya? Lalo siyang lumapit. Lalo siyang nagmakaawa. Lumuhod pa sa Panginoon. Kasi yun ang totoo. Pag lumayo ka sa Diyos, lalong lalayo yung anumang bagay na hinihingi mo. Pag lumayo ka sa Panginoon, lalong mawawala yung pabor, yung blessing na kailangan mo. Kaya ang tamang galaw, lumapit ka sa Panginoon. Lumuhod ka, magmakaawa ka. Lord, tulungan mo ko. Samahan mo ko. Wag na tayong magdaramdam, wag na tayong magtatampo. Kung alam mo na siya lang yung makakatulong sa'yo, lalo kang maglumapit sa Panginoon. Lalo mong asahan yung Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi ng babae, totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man ay kumakain sa mumo na nalalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Hindi lang woman of great faith itong babaeng ito. Woman of wisdom din siya. Diba? Matalino din. Sa halip na makipagtalo sa Panginoon, sinang-ayunan yung Panginoon. At sa pagsang-ayon niya, nakuha niya yung pabor. Diba? Sabi ng Panginoon, verse 28, ang sabi diyan, at sinabi sa kanya ni Jesus, ginang napakalaki ng iyong pananampalataya. Napakalaki ng pananampalataya mo. Napahanga na yung Panginoon. Hindi lang yun. Ang sabi ni Jesus, mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Amen. Palakpakan nga natin yung Panginoon. Diba? Yun lang naman yung gusto natin eh. Mangyari yung hinihiling natin. Kaya nga po sabi ko, pag lumayo ka sa Panginoon, yung kagalingan na hinahanap mo, baka lalong lumayo din. Pag lumayo ka sa Panginoon, yung promotion na ginugusto mo, matagal mo nang pinagpe-pray, baka lalo pang lumayo. Pag lumayo ka sa Panginoon, yung kaayusan, yung kaginhawahan ng buhay na hinahangad mo, baka lalo pang lumayo. Pero kung igiit mo nang igiit yung sarili mo sa Panginoon, kahit hindi ka pansinin, kahit walang sabihin sa iyo ang Diyos, kahit na parang hindi para sa iyo yung, alam niyo yung Panginoon, minsan testing lang naman yan eh. Or madalas testing lang. Testing lang ng faith natin yan. Testing lang kung paano tayo mas lalong lalapit sa Kanya. Mas lalong magtitiwala sa Kanya. Mas lalong susunod sa Kanya. Mas lalong magmamahal sa Kanya. Testing lang.
Hindi naman talaga tayo matitiis ng Diyos eh. Amen. Mga magulang, natiis na ba natin yung anak natin, lalo't alam natin na kailangan nila? Diba? Kung minsan kahit na gaano kalaking halaga, basta't alam mong kailangan sa school, kailangan niya, sisikapin mong maipagkaloob. Minsan kahit wala tayong kakayanan. Pero dahil alam mong pangangailangan ng anak, anina lang natin, wag biguin. Sa una, sasabihin natin, hindi, wala tayong pera para dyan. Pero sa sarili mo, sa isip mo, gumagawa ka ng paraan. Amen. Diba? Sa una mo lang sinabi, sa una mo lang ni-reject. Di natin kaya yan. Mahirap yan. Imposible yan. Pero paglipas ng mga araw, nakita mo, nakakaipon ka at dun din, papunta din sa kapaburan ng anak natin yung ginagawa natin. E di lalo ang Diyos. Amen. Lalo yung Panginoon. Kalooban ba ng Diyos na makalaya yung anak niya sa pagpapahirap ng demonyo? Yes, kalooban niya ng Diyos. Kalooban ng Panginoon na makalaya yung bawat isa sa anumang mga pangaalipin ng kasalanan, ng kahirapan, ng karamdaman sa buhay natin. Kalooban niya ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo'y gumaling, kalooban ng Diyos na tayo'y makalaya sa lahat ng takot, sa lahat ng anxiety, sa lahat ng depression, sa lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa isip natin, sa puso natin, sa katawan natin, sa pamilya natin. Kalooban po ng Diyos yan. Namatay si Jesus, hindi lang tandaan niyo po ito, namatay si Jesus, hindi lang para maligtas tayo at mapunta sa langit. Tapos miserable tayong nabubuhay. O basta sigurado ka naman na pag namatay ka, sa langit ka. Pero hirap na hirap ka? Yun ba kalooban ng Diyos? Namatay ba yung Panginoong Jesus para ka lang maligtas? Hindi po. Si Jesus ay namatay na maraming latay at sugat para gumaling tayo sa lahat ng sakit at karamdaman natin. Physically, spiritually, mentally, lahat ng area ng buhay natin. Amen. Kaya yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus, hindi lang yan pang spiritual level. Na para pag tinanggap mo si Jesus, maliligtas ka, punta ka sa langit. Pero nabubuhay ka dito ng malungkot, nabubuhay ka dito ng takot, nabubuhay ka dito ng miserable? Hindi. Hindi yun ang plano at kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Panginoon, habang tayo'y nandito sa sanlibutan, mabuhay tayo ng masaya, mabuhay tayo ng malaya, mabuhay tayo ng pinagpala, mabuhay tayo ng, sabi ng Bible, ganap at kasiya-siya. Alam niyo po ba ibig sabihin ng ganap? Almost perfect na yun eh. Diba? Halos perfect na yun. Mabuhay ka ng ganap. Ibig sabihin, malaya sa anumang mga takot at pangamba, pinagpala sa mga hahawakan ng kamay natin, ibe-bless. Kaya nga sabi ni JM kanina, may pabor eh. Nagnenegosyo ka, papaboran niya ng Diyos. Nagtatrabaho ka, bibigyan ka ng pabor ng Panginoon. Amen. Kaya, dito, sabi ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. Diba? Siguro kung tayo yung babae, yun yung pinakamasarap na marinig. Yung makuha mo yung gusto mo. Yung gumaling yung anak mo. Yung makaranas ng kalayaan yung anak mo. Amen. Diba? Yun yung pinakamasarap na paglapit mo sa Panginoong Jesus, uuwi ka, nadala-dala mo yung blessing or yung answered prayer na hinihiling mo sa Kanya. Amen po ba? Pero hindi niya yun nakuha ng ganun-ganun lang. 3 rejection, yung naranasan niya, pero ipinilit niya, iginiit niya yung sarili niya. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, mangyari na yung gusto mo. Gusto mong gumaling yung anak mo? Gusto mong makalaya sa demonyo? Sige, pag uwi mo, magaling na yung anak mo. Amen. Kaya, yung great faith na yon, yung napakalaking pananampalataya ng babae,
ay nakatouch sa puso ng Panginoon. Tandaan niyo po ito, every time na matatouch natin yung puso ng Diyos, mangyayari kung ano man yung hinihiling natin. Amen. Mangyayari at mangyayari yan. Basta't yung puso ng Diyos na hipo natin, kahit na imposible, kahit na hindi nga para sa iyo eh. Hindi naman para sa Canaanea yung blessing, para sa Israel nga lang eh. Pero nakuha niya. 'Di ba? Nakuha niya. May mga blessing, may mga pabor na makukuha mo kung hindi ka nagtatampo. Kung hindi ka sumusuko. Kung hindi ka gumigive up. Amen. Pero sa mga matampuhin, alam mo yung mga matampuhin, yung konting bagay lang, konting issue lang, ayawan na, yun, walang nakukuha. Diba? Pero ikaw ay talagang matibay yung kalooban mo, talagang ginigiit mo, hindi, para sa akin yung blessing na to. Hindi, para sa amin yung promotion na to. Hindi, para sa amin yung magandang buhay na to. Tandaan nyo po, lalo't alam mong gusto ng Diyos, hingin mo lalo. Hingin mo lagi. Gusto ba ng Diyos sa pagpalain ka? Gusto ba ng Diyos sa pagalingin ka? E di araw-araw mong hingin. Araw-araw mong hilingin. At maniwala ka. Sabi ng Panginoon, mangyayari yung hinihiling mo. Ano yung mga hinihiling natin ngayong gabing ito? Ano yung mga nasa puso natin ngayong gabing ito? Problema sa pamilya? Problema sa trabaho? Sa negosyo? O sarili nating mga issue sa buhay? Mga rejection na nararanasan? Kagaya ng babaeng ito. Ano ba yung totoo? Mag-focus ka sa totoo. Huwag sa mga rejection, huwag sa sakit, huwag sa emosyon. Tandaan niyo po ito, tiba, ang buhay Kristiyano, ang buhay pananampalataya, patatagan, patibayan ng emosyon. Sa Bible School, isa yun sa tinuturo. Hindi lang naman puro Bible ang tinuturo sa Bible School. Lalo sa Bible School na pinasukan namin. Ang unang ang maninisod sa iyo ay yung superintendent eh. Yung pinaka ng door of faith. Yun yung unang maninisod sa iyo. Yun yung unang, yung para bang gusto mo nang umuwi. Pag na-encounter mo siya, parang gusto mo nang umuwi. Wala ka pa naman kaalam-alam sa school, papagalitan ka. Kababagong salta mo lang sa lugar, papagalitan ka. Di syempre, gusto mo nang umuwi. Pero kung umuwi ka, talo ka nga. Diba? Ano lang yun training ground. Kasama yun talaga sa training. Ang buhay pananampalataya ay patatagan, patibayan ng loob. Kaya kung may hinihingi ka sa Panginoon, una, hindi ka pinagbigyan, hindi ka pinakinggan, hindi ka pinansin, hingi ka ulit. Pangalawa, hindi yan para sa'yo. Hingin mo pa rin. Pangatlo, kahit konting pabor, Panginoon, hingin mo pa rin. Kasi yung konting pabor ng Diyos, kayang-kaya na yang pagalingin anumang karamdaman. Yung konting pabor ng Panginoon, kayang-kaya ka nang i-promote. Yung konting pabor ng Panginoon, kayang-kaya nang baguhin yung buhay mo. Yung konting pabor ng Panginoon, kayang-kaya nang ayusin yung sitwasyon natin. Amen. Imagine sabi ng babae, Lord, kahit mumulang na malaglag sa hapag ng mga anak, yung makuha ko. Pero yung mumo na yun yung konting pabor na nakuha niya para gumaling, mangyari yung hinihiling niya. Amen. Sino gusto dito mangyari yung hinihiling mo sa Panginoon? Huwag tayong magsawa na lumapit sa Diyos. Lagi ko nga sinasabi, walang panalangin sayang. Alam nyo ba, maraming mga mananampalataya, 20 years nag-pray bago nakasama yung pamilya. Sobrang tagal, sobrang haba. Pero hindi yun nasayang. Kasi nakasama pa rin. Kaya simulan mong manalangin, simulan mong lumapit sa Panginoon, simulan mong dalin sa Panginoon kung ano man yung mga gusto mong dalin. At maniwala ka. Sabi ng Panginoon, mangyayari ang hinihiling mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Sino po dito yung meron kang mga panalangin sa puso or mabigat na pinagdadaanan? Mahirap na sitwasyon. Sabi ko kanina, tapatan mo yan ng malaking pananampalataya. Tapatan mo yan ng malupit na pananampalataya. Tapatan mo yan ng pananampalataya hindi marunong sumuko. Tapatan mo yan ng pananampalataya hindi nagtatampo. Tapatan mo yan ng pananampalataya na talagang iginigiit pa rin sa Panginoon. Lord, konting pabor lang. Konting pabor lang. Yung konting pabor na yon sapat na para may mangyaring maganda sa buhay ko, sa pamilya ko. Taas natin yung kamay natin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Mahabagin kang Panginoon. Mahabagin kang Diyos sa aming mga buhay. Hallelujah. Gaano man ka-imposible, gaano man kabigat, gaano man kahirap, yung kalagayan ng iyong mga anak, Panginoon, sa mga oras na to. Mga nandito sa church, Panginoon, na merong bigat sa puso, may dinadala sa puso. Lord, hindi kami nagkamali ng Diyos na nilalapitan. Lord, hindi kami nagkamali ng Panginoon na dadalanginan. Nilalapit namin sa iyo, Panginoong Jesus. At isinusuko po namin sa iyo lahat. Sa mga may karamdaman na mabibigat, na ang sabi ng doktor, Panginoon, ay talagang seryoso. Panginoon, yung ginawa mo sa krus ay napakaseryoso din, O God. Para tapatan anumang sakit karamdaman, bayaran lahat ng sakit at karamdaman sa aming pisikal, sa aming emosyonal, maging sa aming mental health, O God. Sa lahat ng area, aspeto ng aming mga buhay, sapat yung mga latay at sugat mo, Panginoon, para maging dahilan ng aming kagalingan, ng restoration, Panginoon. Hindi lang kagalingan, kalakasan, kasiglahan ng aming katawan, Panginoon, ay kayang-kaya mong ibalik, O God. Maraming salamat, Panginoon. Abutin mo, O God, yung may mga problemang pampamilya. Mga issue, O God, ng hindi pagkakasundo. Lord, Ikaw ay Diyos na kayang kumilos kahit sa puso. Di namin kayang baguhin ng tao, pero Ikaw kaya mo po, Panginoon. Kaya mong dalhin sa mga personal realization. Kaya mong dalhin, Panginoon, na makita nila, masalamin nila yung kanilang buhay, yung kanilang mga sarili, Panginoon. Kung anumang mga pagkakamali, pagkukulang, or anumang mga pag-amin sa mga sarili-sarili naming mga kasalanan. At doon magsisimula, Panginoon, yung kaayusan at yung pagkakasundo, O God. Masalamin namin, O God, kung ano man yung aming mga nagawa na hindi tama. Abutin mo yung mga pamilya, Panginoon. Mahal mo yung bawat pamilya. Mahal mo yung bawat tahanan, Panginoon. Kaya nga ito yung laging gustong wasakin at sirain ng kaaway. Sapagkat number 1 sa puso mo ang bawat pamilya, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, anumang kalaki yung aming mga problema, lakihan namin ito, tapatan namin ito ng malaking pananampalataya, Panginoon. Gaano mang kabigat yung aming problema, tapatan namin ito, Panginoon, ng pananampalatayang hindi marunong sumuko, pananampalatayang hindi marunong mapikon, hindi marunong magtampo. Pananampalataya, Panginoon, ay ginigiit, makuha lang yung kaunting pabor, Panginoon. Maraming salamat, O God, maging sa mga anak mo na merong mga pinagdadaanan na mga financial, Panginoong challenges sa kanilang mga buhay, kahirapan. Lord, sa sitwasyon namin ngayon, O God, kahit na anong sipag namin, talagang kinakapos dahil sa mahal ng bilihin. Lord, bigyan mo po ng ekstrang pagkakakitaan yung mga anak mo upang matugunan yung kanilang mga pangailangan. Pagpalain mo yung kamay ng mga tatay, yung kamay ng mga nanay, Panginoon, yung kamay ng mga anak mo na nagtatrabaho, O God, upang matugunan lahat ng kanilang mga pangangailangan, gastusin araw-araw, mga bayarin, Panginoon, mga bills, O God, na kailangang matugunan, Panginoon. At hayaan mo, Lord,
na sa bawat anak mo, nandito sa church or nasa kanilang mga tahanan, na merong mga personal na prayer, Panginoon. Matagal ng mga panalangin nila sa puso nila. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan nila yung naranasan ng babae, O God. Mangyari sa kanila yung kanilang mga hinihiling. Mangyari, Panginoon, yung kanilang mga idinadalangin. Mangyari, Panginoon, yung kanilang matagal nang inaasam. Mangyari, Panginoon, sa kanilang mga buhay, yung anumang matagal na nilang dinadaing sa iyo, O God. At lagi kaming naniniwala na wala pong nasasayang sa paglapit namin sa iyo, lalo kaming napapalapit sa magandang buhay, sa magandang kinabukasan, sa magandang mga pagpapala, sa maraming mga pabor, O God, na gagawin mo sa aming mga buhay. Kaya Lord, pagpalain mo yung bawat anak mo na narito. Salamat sa buhay nila. Salamat sa presensya nila, Panginoon. Salamat, O God, sapagkat naniniwala ko kumikilos ka sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pamilya. At kagaya ng babae, Panginoon, na nasumpungan mo yung malaking pananampalataya. Kami man po, araw-araw, ma-exercise namin yung aming pananampalataya. Mapalaki, mapatatag, at mapatibay namin yung aming pananampalataya. Upang dumating man, Panginoon, yung araw-araw na hamon sa buhay. Lord, kayang-kaya namin tong harapin. Matatapatan po namin ito. Matatapatan namin ito at mananaig kami sa sitwasyon. Matatalo namin anumang sitwasyon, Panginoon. Kayang-kaya naming talunin anumang sitwasyon kung meron kaming malaking pananampalataya. Kahit malaking problema, sabi mo, Panginoon, kayang-kaya naming utusan yung bundok na pumunta sa dagat. Maliit na faith nga lang po yung requirements doon. Pero kami, Panginoon, na nagpapalaki, nagpapatatag, nagpapatibay ng pananampalataya. Kagaya ng babaeng ito, makukuha namin, O God. Mangyayari sa amin. Lord, mangyari sa mga anak mo yung mga desire ng puso nila. Mangyari sa mga anak mo yung mga pinapanalangin nila. Mangyari sa mga anak mo ngayong gabing ito yung matagal na nilang hinihiling sa iyo, Panginoon. Mangyari sa mga anak mo yung kaayusan ng pamilya, yung katugunan ng mga pangangailangan, yung kagalingan ng bawat sakit at karamdaman, Panginoon. Mangyari po ayon sa aming pananampalataya yung mga bagay na inilalapit namin sa iyo. Maraming salamat, aming Ama. Hayaan mo, Panginoon, na ang gabing ito, Panginoon, ay maging gabi ng malaking hamon sa aming mga buhay. Bilang mga mananampalataya, huwag naming dalhin sa average lang yung aming faith, kundi dalhin namin, Panginoon, sa pananampalataya na nakukuha yung pansin mo. Pananampalataya na natatouch yung puso mo, Panginoon. Maraming pong salamat. I-bless mo yung bawat anak mo na narito. Salamat sa buhay nila. Salamat sa pagkakataon, Panginoon. Nakasama po namin sila ngayon. At sa mga anak mo, nakasama po namin online. Lord, anuman po yung kanilang panalangin sa puso nila, abutin mo po ngayong gabing ito. Umilos ka sa kanilang buhay, maranasan, Panginoon, yung kagaya ng naranasan ng babae. Mangyayari yung aming mga panalangin, O God. Pagpalain po ang bawat isa, ingatan mo po kami sa aming pag-uwi at pag-iwahiwalay, at samahan mo po kami. Bless mo yung aming mga kaloob. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kapanganakan ng baby ni Angel. Salamat po, Panginoon. Pinagpapala ka namin sapagkat ikaw ay Diyos na talagang maaasahan. Salamat, Panginoon, sapagkat anuman yung mga naging komplikasyon, Lord, naging sanhiman to ng takot at pangamba, pero hindi mo hinayaan, Panginoon, na maranasan yung kabiguan. Patuloy pa rin nanaig, Panginoon, yung kapangyarihan at kilos mo. Bless mo si Angel, yung baby, at maging si Nathan, Panginoon. Salamat po sa buhay nila. Palain mo, Panginoon, ang iyong mga anak, pati yung amin pong BBS na ginaganap pangatlong araw na kanina. Lord, pagpalain mo po yung natitirang 2 araw hanggang sa graduation, O God. Pagpalain mo yung mga teachers, O God. I-bless mo po yung puso nila. Mabuksan yung puso nila, Panginoon, sa mas malaki at mas marami pang ministry na nakalaan po para sa kanila. Naniniwala ako, Panginoon,
na ito'y pasimula pa lang ng paggawa mo po sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po sila ng kagalakan, ng fulfillment, Panginoon. Pagpalain mo sila ng tunay na kasiyahan, O God, sa kanila pong paglilingkod sa mga bata. At maging yung mga bata, Panginoon, hayaan mo, Lord, na ito'y maging binhi na matabang lupa, na yung binhing ito, Panginoon, ay natanim sa matatabang lupa na kanilang mga puso, O God. Sapagat sila yung mga future leaders, sila yung mga future na mga nanay at mga tatay, mga future, Panginoon, na mga disciple na merong matatag at matibay na relasyon at pananampalataya sa iyo, O God. Maraming pong salamat, Ama. Palain mo yung aming pagkakaloob. Salamat sa lahat ng blessing na ipinagkaloob po sa amin. Purin ka po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at maging yung mga kasama natin sa tahanan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat.